welcome Bishop Manny Santiago. Church po natin sa Kamias. And today, I'll be sharing a wonderful topic, and the title is altruist. Siguro, it's baka napaka, not common, no? This is not a common terminology. But what is an altruist? Yan. An altruist is a person who voluntarily denied himself. Isang tao na nakalimutan niya ang kanyang sarili to serve others para maglingkod sa iba. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Amen? Panoorin natin ang testimony ni ni sino ito? Testimony ni ni asawa ni ni Erica Kirk. Tapos during sa mahaba niyang eulogy, nung nagbigay ng tribute ang buong bansa ng Amerika kay Charlie Kirk. At dito ako na amazed na wow, sabi ko yun, okay? Panoorin nga natin mabuti. Someone once asked me how Charlie and I that we kept our marriage so strong when he was busy traveling. And our little secret. It was love notes. Every Saturday, Charlie wrote one for me, and he never missed a Saturday. And in every single one of them, he told me what his highlight was for the week, how grateful he was for me and our babies. And always at the end, he would always end it with asking the most beautiful question. He'd always end it by asking, please let me know how I can better serve you as a husband. Ang tanong ni Charlie sa kanya, please let me know how I can better serve you as a husband. And that's a beautiful question. It shows a humility, love, and the willingness to place another person above himself. Importanteng tanong yun. Di ba? Tanungin ka kaya ng asawa mo. O may nagtanong na ba sa inyo na, sweetheart, how do I serve you better? May narinig ba kayo ng ganun? Wala pa. Kayo ba, kinausap nyo ba yung boss nyo, yung employer nyo, niya, sinabi mo, sir, matanong nga pala kita, paano ba kita mapaglilingkuran ng mas maganda? Mabigat yun, ano? I think a selfless person lang can be able to release that kind of question. But that question should not only stay in marriages or family. Kasi it should rise higher, and we should also be asking God. Siguro that is the question. I better ask the Lord. Ako rin better na pwedeng tanungin ko siya. What is the question? The question is, Lord, di ba, Lord, how do I serve you better each day? Tinanong mo na ba ang Panginoon? Lord, paano po kita mapaglilingkuran mas mainam araw-araw? At si Jesus po ang ating pong pag-uusapan. Kasi itong tanong na ito ay ang tanong din ng Panginoon sa kanyang Ama. At yan ang ating pag-uusapan po today. Today, i-reflect natin ano pong ibig sabihin ng altruist, how do I serve you better, paano tayo makakapaglingkod ng mabuti sa kapwa, sa anak natin, sa ating employers, at maging hindi sa sarili, kundi sa ating Panginoon. Amen? Puntahan natin ang ating Panginoon at tingnan natin kung ano ang paraan ng ating Panginoon. Can we go to Mark chapter 10, verse 45? Mark 10:45, kasi ito magiging text natin dito. Iikot ang ating pag-uusapan. Plus, natagdagan ko ng ilang importanteng text ang versikulo na ito. Mark 10:45, sabay-sabay nga tayo. 1, 2, 3, go. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. Yang ganda, no? For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. Nakuha natin sa Book of Mark, right? Sa Book of Mark. Kasi the Book of Mark is Jesus as a servant.
Sa Matthew, si Jesus as a king. Pinapresent ng Matthew si Jesus ay hari. Sa John, maganda. Pag binasa mo yung book of John, Jesus is presented as God, ang Diyos. Lahat ng mga testimonies, maging ang lahat ng mga healing, ay tumutukoy na ang Panginoon ay Diyos. Pagdating sa Luke, na si Kristo ay anak ng tao, iikot ang kwento na si Jesus ay anak ng tao. But not in Mark. Kasi bagamat pare-pareho sila ng presentation, but iba-iba ang team. Pagdating kay Mark, ang presentation ni Mark sa Panginoon, that he is an oxen, an ox. Siya po ay isang baka na nagtatrabaho, domestic animal. Pinresent din siya dito bilang alipin na maglilingkod. Kaya sabi rito, kahit ang anak ng tao ay hindi dumating upang paglingkuran, no? Kundi para maglingkod at ibigay ang kanyang buhay bilang kabayaran sa marami. Ganda. So, paano tayo? Bakit kaya ngayon ang nagiging problema natin, even in marriages, that somehow, somewhere, na maraming marriages na pa-decline? Bakit maraming marriages na pababa, pabaksak? Kasi bakit? Because habang tumatagal ang marriages ng mga tao, ay pa-decline ng pa-decline kasi nga ang mga tao, lagi, ang pinag-uusapan is, hindi mo ako pinagluluto hindi mo ako pinapakain hindi ka naman nagbibigay ng pera, ganito naman, batugan ka, ganito ka. Dami natin yan, malimit, yan ang mga Filipino conflict na lagi natin narinig sa loob ng tahanan. Bakit? Maraming mga boss na pinaalis, nag-retrench, kasi sabi, ang tatamad ng mga yan Lugi ako kasi ang tamad nila. Ang gagawin nila, magpipikit, lalaban. Di po ba? At bakit ang Pilipinas, bakit ang ating bansa ay pabaksak? Kasi tayo ay kilala bilang mga masisipag na tao, but we decline to be industrious, to be diligent. Umalis na tayo sa paglilingkod. At si Jesus nakakagulat, even though siya ay Diyos, magugulat kayo na siya pala, ang pattern niya, is to serve His Father better. Not bitter, but better. Okay? Are you okay? I'll give you how many? Siguro bibigyan ko kayo ng 1, 2, 3, 4 points about this matter. Sabi nga rito, how do I serve you better? Sabi ni Charlie Kirk. Bakit? Number 1, sabi rito, because Christ shows us the pattern of life, and that is service. Christ shows us, number 1, the pattern of service. Yan. Christ is the best pattern. So dito makikita natin that Jesus had every right to demand service. Bakit po? Bakit pwede nung bumaba ang Panginoong Jesucristo sa lupa, pwede siyang mag-demand ng service? Unang-una, because He is the King of Kings, right? Amen. When you say King of Kings, hindi lang siya ordinary king. Because he is the emperor. The emperor is the king over all kings. Hindi lang siya King of Kings, but Jesus is the Lord of Lords. Hindi lang yun, He is the God of all gods and of all goddesses. Pero kakaiba ang Panginoon. Nung dumating siya, sabi niya, well, the Son of Man came not to be served, but to serve. Not to be served, but to serve. Di ba? Imbis na umupo siya sa trono, tapos ang gawin ng Panginoon, pagbaba rito, magtayo siya ng malaking church na nasa stadium, tapos bumili siya ng maraming Learjet, tsaka ng chopper, tapos bumili siya ng 4 na submarine, at pasabugin niya kung sino dapat pasabugin dyan, at magpasakop lahat sila, o bumili siya ng tangke, bumili siya ng magagandang mga Rolls Royce na may payong sa loob. Tama ba? O kaya Ferrari, o di ba? O Porsche, o whatever. Di ba pwede? Because Panginoon ako, pastor ako di ba? Pero hindi na nakita natin dito Ang nakita natin dito, pumunta siya, kumuha siya ng isang anyo na kakaiba. Sinagot yan ng Philippians chapter 2. Can we go to Philippians chapter 2, verse 7 to 8? Sabi rito, He made Himself nothing for taking the very nature of a servant.
Sabi ito, He humbled Himself by becoming obedient to death. And even the death on the cross. On a cross. So, nung nagkatawang tao siya, siguro yung Diyos ay magkatawang tao is already the best epitome of what humility is all about. Yung Diyos ka ay maging tao, ay hindi lang siya milagro. Siya ay isang pinakamagandang act ng pagpapakita ng pagpapakumbaba. Ang Diyos ay maging tao. Kaya lang ang Panginoon, hindi lang sa tao, kasi nung naging tao siya, ang kinuha niyang anyo ay anyo ng isang servant. Kasi pwede naman ako maging tao, pero secretary ako of defense. Tao rin yun, pero humility na rin yun. O kaya maging tao ka, tapos maging emperor ka. Pwede pa rin yun, humility pa rin yun ng isang Diyos na maging tao. Pero ang maging tao, tapos magtrabaho lang sa kaisya, tapos ang sweldo mo ay hindi aabot ng 20 lapad, is already an act of humility. Tama ba? Ngayon, nakakaproblema tayo sa bansa natin sapagkat maraming tao sa bansa natin ang mas mayaman pa kila Onassis, kay Rockefeller, at mas mayaman pa sa mga anak na maharlika sapagkat ang mga Nepo babies ay bumibili ng Hermes ng tig sa 10. Natig sa 10 milyon. Nandiyan ba kayo? At ang nakawan sa bansa natin ay hindi ho nakawan ng panahon ni Napoles ay 10 milyon at 100 million. Ngayon po, ang nakawan po dito ay malapit-lapit sa 1 trilyon. Ang problema natin, isang tao lang yata yun. Si Jesus, ang ating Panginoon, nung naging tao, ay yung maging tao lang ay pagpapakumbaba na, pero nung kumuha siya ng anyo ng tao, ang kinuha niyang anyo ay anyo ng isang alipin. Alam niyo ba nung panahon na yun ng alipin? Kasi ngayon ang alipin pwedeng magpiket at lumaban. At meron na ngayong human rights na pinauso nila Voltaire yan nung araw. Pero nung si Jesus, ang ating Panginoon ay naging tao, yun yung panahon na pwede kang patayin at wala kang human rights. At hindi ka pwede lumaban. Kasi ang alipin is just a piece of property. May kausap ba ako rito? So sabi rito, He humbled Himself by becoming obedient to death. No, what kind of servant anong klaseng servant ang kinuha ng Panginoon? A servant that can be subjected to death. No, marami klase din ng kamatayan. Di ba madali na mamamatay eh. Kumain ka lang ng electric fan, gusto mo, patay ka na agad eh. Yan, lulukin mo yung yung alarm clock na yan. Yan, well, lulukin mo yan, patay ka eh. Pero ito kasi iba eh, itong kamatayan na to is a very humiliating, horrifying death. That cannot be, hindi dapat sa'yo. You don't deserve this kind of death because the death will be a very humiliating death. Talagang walang dignity dito sa death na ito kasi to be crucified is one of the most horrifying death. The death given only to a servant. What kind of servant? To a criminal servant. So that is mind-boggling. Mahirap intindihin yan. Nandiyan ba kayo? So before Jesus Christ served the people, He served His Father. So question ng Panginoong Jesucristo sa kanyang Ama, Daddy, how could I serve you better? Ang sagot ng daddy niya, ng tatay niya, well, anak, you will be dying on a cross to serve and to save the people who don't deserve it. Ililigtas mo ang mga tao na hindi nila deserve maligtas. Kasi mga narcissist sila. Sila yung mga Kristiyano na kapag
nagka-problema, iiwan ako ng mga yan at sisisihin pa ako. Yan yung mga Kristiyano na kapag gumanda na naman ang buhay, kakalimutan na naman ako niyan. Pero pag, yan yung mga Kristiyano na kapag pangit ang buhay nila, gagapang palapit sa akin. Pero kapag maganda ng buhay ka, maniwala ka, pustahan tayo, hindi ako nagsusugal, pustahan tayo. Kakalimutan nila ako. Lalo na kapag nakapag-asawa na ulit sila. At nakapag-jowa ulit sila. Sana kung magaganda naman ang jowa nila, hindi naman masyado. Bibiro lang ako, kapatid. May kausap ba ako? So kung tingin nyo, dumating ang Panginoon dito para siya ay paglingkuran. Hindi. Ang ginawa niya, nung gabi, bago siya ipagkanulo, ay hinugasan ang paa ng kanyang mga disipulo. And that is an act of humility. So he is not just an ordinary servant. He was the servant of all servants. And that is humility. Kaya mga kapatid, pride pa more. Ha? Amen? Yung sa Pilipinas ka, hindi naman anak na maharlika itong mga ito, pero kung mag-aasa sila, para sila mga maharlika. Di ba? Nawala na yung virtue ng mga Filipino na tayo ay simple lang. Si Brother Dong ay simple lang, di ba? Amen? Amen po ba? Si Brother Sam ay simple lang. Amen. Pero pakakainin tayo lahat niyan. Woo! Amen. Kaya sabi ng isa sa akin, Bishop, ano ang glamour meron ang pagiging servant? Eh di ba, sir ka pa rin naman eh, kaya nga servant. You become a sir when you start serving others for God's glory. Amen? So who is the pattern of life? Sabi ni Christ, Daddy, how do I serve you better? How could I serve you better? Sabi niya, by dying on the cross. Kayo to po, tanong ko nyo, tinanong niyo na ba ang Panginoon, Lord, paano po kayo mapaglilingkuran? Alam mo, nakakalungkot. Okay ba kayo? Hindi trash talk to. Okay ba kayo? Real talk tayo? Alam mo, naiiyak ako kay Lord kasi hanggang ngayon, si Lord pa rin na naglilingkod sa inyo. Tapos ito nakakalungkot, hanggang ngayon nakikisama pa rin si Lord sa inyo. Pag tinopa kayo, ay talagang mag-a-adjust si Lord sa inyo. Hindi ba tayo nahiya nun? Hello? Minsan ilagay mo rin yung sarili mo sa Panginoon. Alam mo, napansin ko, wala pala tayong karapatan magtampo kay Lord. Tanungin niyo ako bakit. Hindi kayo pantay. Wala. Alam niyo yung mga anak, ilan dito ang anak? Pakitaas sa kamay, mga anak. Huwag po kayo magtatampo sa nanay niyo kasi hindi po kayo pantay. Alam mo, saan ka lang pwede magtampo? Doon sa kapantay mo. Pero nanay ko, sabi ko sa mga kapatid ko, wala kayong karapatan tatawag sa bahay tapos mumurahin yung nanay. At huwag kayong tatawag sa bahay papagalitan ng nanay. Kasi bakit? Hindi tayo pantay ng nanay. Ang nanay ko hanggang ngayon, hindi ko sinigawan at hindi ko pinagalitan. Kasi hindi kami pantay. Kasi anak lang ako. Kaya huwag kayo tatawag sa bahay niyo para pagalitan nanay niyo. Kasi hindi kayo pantay. Lalo na kay Lord. Di ating, tatampo ako Lord, tatampo ako. Bakit? Pantay ba tayo? Hindi kayo pantay. May karapatan siya kung anong gusto niya. At alam natin na ang gagawin niya ay ikabubuti. At ikabubuti natin lahat. Yung maintindihan mo lang na hindi kayo pantay, alipin ka, Diyos siya. Saka mo maintindihan na namumuhay ka na maayos na buhay. Alam mo, pinakamasayang tao sa buong mundo? Tanungin niyo ako sino? Yung po naglilingkod po. Kasi yung hindi naglilingkod, nag-expect, entitled, lagi masama loob po nila. Ba't hindi ako binigyan ng pakit? Ba't hindi ako sinuklay? Wala na nga tayong buhok, susuklayan ka pa. Sir, wala akong pinapatama na. Ito, damay-damay na lahat ito. Puri ng Panginoon. Andiyan ba kayo? Andiyan ba kayo?
Alam mo bakit malungkot ang tao? Lagi, nag-expect siya lagi. Hindi ako pinansin sa church. Hindi ako pinansin ng anak ko. Kaya malungkot ka kasi lagi, naghihintay ka mag-serve yung tao sa'yo. Now, I realize how sad you are in this life. At hindi lang yan, magiging mas malungkot ka pa kasi na-miss mo yung value of serving others. Gusto mong sumaya? Gusto mong sumaya? Maglingkod ka. Palakpakan natin ang ating Panginoon. How do I? So, ang question ni Charlie Kirk sa kanya, sa sweetheart niya, how do I serve you better, sweetheart? The question, it's a wonderful question to be asked. It's a selfless question of a person called altruist. An altruist is a person that is selfless. Ano kabaliktaran ng altruist? Selfless person. An egoist. What is an egoist? What is an ego? Tingnan nyo sa Google nyo, yan, pakicheck nyo. Sige, patahan nyo. Hintayin ko kayo, andyan naman eh. Pag hindi nyo alam ang sagot, punta ka sa Google, sagot niya. Sige, come on. What is an egoist? A prideful person, sige. Come on. Ayan naman eh. Sige. Exactly, a person who is self-centered. O, pag pumunta sa church, gusto niya, tingin kayo sa akin, dumating na ako. Ako nga nagkakasal ako, lagi, kayo ba ang ring bearer? Oh. Magsasalita ako sa isang malaking okasyon. Sabi ko, ako po magsasalita. Tinabi ako, hindi po, hinintay po namin. Hindi ako nga ho eh. Doon ako nasasaktan. Nung bata ako, pandak, unano, lahat yan. Nasabi na sa akin, tuwing klase yan, pagkaklase ko, alam ko na yan, tukso, di ba? Bata ako 2 years old. 2 years akong bata sa grade ko eh. So lagi ako sa Santiago. Andun ako sa Ropor, di ba? Ang late ko na nga, nandun pa ako sa dulo. Andun ako sa dulo. Sana ako mapupunta ako ng Rowan. Wala. Andun ako Ropor hanggang matapos andun sa Ropor. Pero hindi ko alam, magiging asset ko yung service. Wala magbubura. Mula sa Ropor, tatakbo ko ng ganyan, oh. Unless, di ba, ang tawag dyan, pisara. Sino gusto magbura ng pisara? Sabi ng teacher ko, kukunin ko yun, oh. Sabi ko, ang bilis ko galing doon eh. Sabi ng teacher ko, dito ka na mo po, sa Rowan. Kasi ang lapit ng pisara eh, oh, nilagay ako sa Rowan. Bakit? Hindi dahil sa magaling ako. Kasi bago ko maintindihan yung klase, next year na. Oo, yung tinuro ng teacher ko, next year ko na maintindihan yun. Bata ako eh. Dumededi pa ako eh. Pero ba't ako nilagay sa Rowan? Kasi ang bilis ko tumakbo. Pag sinabi ng teacher ko, pumunta ka sa faculty, kunin mo yung ano ko. Sorry. Kunin mo yung pasador ko doon. Ando sa gano'n. Pupunta ako. Di pasado ako. Cute na, pasado pa. Service. Alam mo, kaya hindi ka masaya. Hindi ka naglilingkod. Ang pinaka-powerful na tao sa mundong ito, yung naglilingkod. Paaalisin na lahat sa kaisya. Maiiwan ka. Bakit? Huwag hindi kita papaalisin. Bakit? Masipag ka. Bakit? Naglilingkod ka. Yung trabaho ako sa architect, na naging dropsman ako, nakita ng boss ko, Santiago, sir, architect, oo, tinignan ko yung biodata mo eh, resume mo eh, nagda-drive ka? Opo. Truck nagda-drive ka? Opo. Galing ka? Opo. Ay, kailangan kita. May sideline ako. May power sa service. Alam mo, ba't hindi masaya marami Kristiyano? Di sila naglilingkod sa Diyos. And until now, si Lord ang naglilingkod sa kanila. The best question is, how do I serve you better? Sabay-sabay nga, Lord, how do I serve you better? How many here wants to serve the Lord? Raise your hands, please. Amen. Number 2, are you okay? Do you want me to continue? Tuloy tayo. Number 2, serving God means serving people. When a husband asks his wife, di ba, ang sabi ni Charlie Kirk sa kanyang asawa, how do I serve you better every day, sweetheart?
He's really asking, how can I love you in action, not just in words? Probably, baka seldom mo marinig si mister mo na, sweetheart, I love you. Hindi naman siya hindi naman siya masalita eh. Pero may mga tao na nag-e-express ng love through action because action speaks louder than words. So in the same way, when we ask God, Lord, how do I serve you better? His answer is often this. Sagot ni Lord Peter, do you love me? Do you love me? Anong sagot ni Lord? Ang sagot ni Peter? Yes, Lord, I love you. Actually, sabi niya, wrong answer. Peter, do you love me for the second time? Yes, Lord, you know naman how much I love you. O, third question ulit. Peter, do you love me? Nalungkot na siya. Ano sagot ni Lord? You feed my sheep. Paglingkuran mo tao ko. How do we love God? By serving others. When you humble yourself and you treat yourself as a servant, that is the time that God will treat you as a king and as a prince. The moment tinrato mo ang sarili mong lingkod, saka mo mag-uumpisa, mararamdaman mo, tinatrato ka ng Diyos bilang hari at bilang prinsesa niya. Alam niyo ba na bagamat lingkod tayo, tayo ay prinsesa at prinsipe ng Diyos? Bakit? Tapagkat tayo anak ng hari. Pero try to imagine kung ang puso mo ay maglingkod sa tao. Nung panahon ni magsaysay, hindi ko siya inabutan. Kasi magsaysay lang, ang nakakalakad ng walang bodyguard. Si magsaysay, makikita mo, nandun nakaupo. Naglalamay sa mga tao na hindi niya kakilala. Ngayon, sino na ngayon ang ganun? Wala na. Nung pinabaksak natin ang Marcos, dire-diretso na tayo. Pababa na tayo ng pababa. Why? Because nakalimutan natin maglingkod sa kapwa. Kapag narinig natin na ako ay para sa mahirap, mahal ko ang mahirap, nakakatakot na. Talaga bang mahal nila ang mahirap? O pag sila naglingkod na, tayo lahat ay maghihirap na. Andiyan pa ba kayo? Alam mo, nakalimutan natin yung virtue natin. Nakalimutan natin yung strength ng Pilipino. Na ang Pilipino, pag pumunta ng abroad, isipin mo, tanggalin mo ang Pilipino sa Dubai. Mapaparalyze ang Dubai ng ekonomiya nila. Kasi ang power ng Filipino, service. Kahit mag-asawa ka ng hindi gwapo, pero ang pangasawa mo, masipag, araw-araw gumagwapo. Bakit ang sipag Amen? Parang wala nag-amen dito. Bishop, yung nga malungkot, hindi na nga ito gwapo. Hindi pa gumigising pa ng tanghali. Alam mo, nawawala yung kisig ng tao kapag tayo ay lagi, di ba, habitual, na nagiging, ang tawag natin dyan, yung, may tawag tayo dyan, yung, naniningil na paglingkuran nyo ako. Di ba? Nakalimutan ko na yung term Di ba? What's the best term for that, Len? Yung laging ang feeling mo, deserve mo paglingkuran ka. Entitled po. Entitled, oo. Entitled ka. Tama yun. Salamat po. Para nanenermon. Para lagi tayong entitled. Entitled tayo na pansinin. Entitled na bigyan ng pinggan. Entitled tayong bigyan ng high. Entitled tayong ipanalangin. Kaya nawala yung values natin. Kasi lagi nakasentro sa ating mga buhay. Nakalimutan natin that serving God means serving people. Sabi ni Christ, tingnan nyo to, Matthew 25:40, whatever you do, sige na, go. Whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, sabi niya, you did for me. You did for me. When we serve God,
Pag sinabi mong, Lord, I love you, Lord, with all of my heart, sabi ni Lord, di ba, how can you love a God, the Lord, whom you do not see? Tapos hindi mo na mamahal yung mga taong whom you see. Di ba? Kaya, ang Bible lagi ang sinasabi, loving our spouses sacrificially, teaching our children how to serve God diligently, helping the needy, the broken, and not to forget their miseries. This is how we should love God. So loving God means loving people. Serving God means serving people. Kaya kung mahal mo ang Diyos pero hindi mo mahal ang asawa mo, mahal mo ang Diyos pero hindi mo naman mahal ang anak mo, na ang tingin mo sa anak mo is just a piece of property, o ang mga kaibigan mo ay nagbibigay ka pero it's investment. Wala talagang sincerity sa puso na kaya kita mahal kasi gusto ko kitang tulungan. Wala ka utang na loob sa akin. Yun yung gustong ibalik sa atin ng ating Panginoon. Di ba? That we always look for the interest of others rather than our own interest. Serving God means serving people. Kaya kung gusto mo, Lord, paano kita mamahalin, sasabihin ka agad sa ni Lord, tinan mo yung iba. Kasi anuman ang ginawa mo sa mga maliliit na ito, lalaki o babae, kapatid mo lalaki o kapatid mo babae, anuman ang gagawin mo sa kanya, ay ginawa mo sa akin. At patuloy mong gagawin pa rin sa akin. Ang galing talaga ni Lord. Hindi ko hinangaan si Lord. Hindi ko hinangaan si Lord kasi nagkaroon siya ng maraming disciples. O hindi ko hinangaan si Lord kasi nagkaroon siya ng maraming followers na magsaserve sa Kanya, na magbubukas ng butong pakwan sa Kanya. Kasi nagulat ako kay Lord, pagdating sa John 13, pinuntahan niya yung paa ng mga disciples niya, and He began to wash His disciples' feet. Ibig sabihin that Christ treated Himself as the lowest kind of servant. That is love. That is love. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi mga sakate mo, serve others. Mga lalaki, pakitasan kami ng lalaki. May mga asawa rito. Mahalin niyo po yung asawa niyo. Kasi kung nanggagatata ang mga asawa po ninyo, hindi niyo po mahal ang Diyos. At kung sinusumbatan natin ang mga asawa natin sa binigay natin sa kanila, hindi niyo po mahal si Lord. Kaya meron nga isang lalaki, sabi ganun isang lalaki, pinakita niya doon sa kanyang employee, yung kanyang text ng asawa niya. Oh. Kita mo yung boss mo, kita mo yung ate mo, humingi sa akin ng pera, nakalagay yata doon, sweetheart, hindi ko alam kung saan kukunin yung 20,000 pamalengke, at tsaka galinto, tsaka ganyan, tsaka galinto, tsaka ganyan. Hindi ko alam, saan ko ba ito kukunin? So, pinagmamalaki niya na humihingi yung asawa niya ng 20,000 sa kanya. Pinakita niya doon sa kanyang empleyado. Saan daw kukunin? Alam mo, sagot ng empleyado niya, Sir, yung sakit ng ulong ginawa niyo po sa asawa niyo po, kulang po yung 20,000. Nakatikim siya doon sa empleyado niya ng salita. Yung sakit ho na binigay niyo sa asawa niyo, kulang ho yung 20,000. Kahit dagdagan niyo pa ho yan ng 200,000, kulang pa ho sa hapdi na ginawa niyo pananakit sa asawa niyo. Diyan ba kayo? Kaya kami ni Helen nagdesisyon na hindi na kami mag-aaway ng pera. Sa pera. Basta wag lang siya manghihingi. Ganda ng kontrata, no? Amen? O, tumatawa siya. Yan ang masarap yung tumatawa, hindi naiintindihan. Andiyan ba kayo? Dapat ganun yun. Hindi lang lalaki nagtatanong sa babae. Ganun din ang asawang babae. Ganun din ang mga anak. Ang mga anak. Dapat ang mga anak natin nagtatanong, Mommy, Daddy, how do I serve you better? Di ba? Hindi nagpapakamatay tayo sa kanila. Halos mamatay tayo, lumuwa ang mata natin sa hirap ngayon.
Yung mga anak ko, isa pa lang anak, hirap na hirap na. Papa, hirap na hirap kami. Isa pa lang anak nyo, hirap na kayo. Totoo naman, cesarean, ang mga bata ngayon, napaka-expensive ang lahat ang laki ng gastos. Para pag lumaki na yung anak natin, sasagot-sagutin lang tayo ng matitindi. Ang mga bata ngayon, wala pang tanong, sumasagot na. Dito ng anak ko ang talino, wala pang tanong, sagot na. Dapat sa family, merong tinatawag na mutual understanding of serving each other. Na hindi na ina-argumento pa paano lilinisin ng bahay. Dapat ang usapan, paano kaya natin dudumihan itong bahay na ito at ang linis-linis? Kailan nag-away-away ang pamilya? Bakit nawala ang pera? Pera yan, nauubos. Pero ang tao pag namatay, hindi mo na mabalik. It is proper for us to always think of others. Because serving God means serving people. Sabay-sabay nga, serving God means serving people. Okay ba kayo? Real talk tayo? Pwede ba wag na tayo manumbat ng pera sa bahay? Amen? Lakasan ninyo yung amen nyo. Tama po ba? Oo. Naku, sa church, nanunumbat sa pera. Sa church. Nasaan daw ang pera? Alam mo, tanungin niyo ako, sino nanunumbat sa pera sa church? Tanungin niyo ako sino. Yung hindi nagbibigay. Ano daw ang ginawa sa pera? Hindi sila nagbibigay. Kaya sa church namin, yung aircon, matalino. Hindi siya lumalamig sa hindi nagbibigay. Sabi niya, Bishop, ba't ang init-init dito? Nagbibigay ka ba? Hindi po. Ay, mainit talaga sa iyo, kapatid. Ano na yan? Exercise na sa iyan kasi parating ka sa isang lugar. Sabi ko, paano kayo makakapaglingkod kay Lord kung yung pera nyo napupunta sa bag, sa ticket nyo, sa shopping nyo, pero yung pera nyo hindi pumupunta sa Lord? Alam niyo po ang kamay ko po, kaprasong kamay. Alam niyo po inawakan ng kamay ko? Tanungin niyo kung magkano. Mahigit po 200 milyon ang nawakan ng kamay ko na to. Opo. Sa laki ng inawakan ko pong pera. Ang church maliit lang. Pero ang dumaan na pera dito po, 200 milyon. Ayun po, makikita niyo, pumunta po kayo sa Manila. Wala po ako ninakaw, ni 5, ni piso. Wala po. Pero dumaan dito pera po. Alam mo saan galing? Sa tithes. Offering. Ginastos ko? No way. Hindi ako bumabiyahe ng business class. Hindi ako bumabiyahe ng business class. Pangalawa, hindi ako nag-hotel. Si Samboy lang nagpapahotel sa akin. Ba't ako nag-hotel? Tanungin niyo ako, bakit hindi ako nag-hotel? Tumitira ako sa pastor ko. Bakit? Kasi nakakausap ko yung asawa para makapagsumbong sa akin. Masesermonan ko. Tama ba? Nasa hotel ako, hindi ko maralaman. Hindi na pala niya napag-aral yung anak niya. Nasa hotel ako, makikita ko, hindi. Hindi, doon ako sa bahay mo matutira. Unang-una, ayoko ng aircon, gusto ko ng electric fan. Ngayon, ang mga pastor ngayon, sa iba't ibang bansa, may aeroplano, may mansyon, may sasakyan. O ngayon, hinahabol sila ngayon. The greatest person in the world is the one who serve others. Kaya ako naiisip ko lagi, tithes. Pag ano ko sa church, tithes agad ako, iniisip ko sa church. Bakit? Unang-una akong pastor magta-tithes. Kasi bakit? Kasi pagkabigay ko ng tithes, eto na naman ang pera. Bigay na naman ako, eto na naman ang pera. Ang dumaang pera po sa akin, hindi ko maintindihan. Kasi bakit? Wala akong pagmamahal sa pera. At nangako ko kay Lord, sa pagtanda ko, 60 years old na ako, Lord, tulungan mo ako, lalo wag magmahal sa pera at gamitin ang pera sa paglilingkod sa Diyos. Amen po ba? Anong gusto nyo? Magbigay sa may sakit, magbigay sa namatay, o kayo ang bigyan at kayo ang mamatay? Anong gusto nyo po? Magbigay ka na lang. Kahit bigyan mo yung may sakit ng 10,000, hindi ka pa rin lugi. Bakit? Ang bill niya 2 million 10,000 lang binigay mo Ang sagot ni Lord, anak, hindi kita bibigyan ng sakit. Lord, bakit hindi mo ako bibigyan ng sakit? Nagbibigay ka nga sa tao Sino hindi magbibigay doon? Di ba? So, ang ginawa ni Lord sa akin, anak, wala kang sakit. Bakit? Bigay ako ng bigay. Pag meron may sakit, bigay.
Naghahanap ako ng bibigyan may sakit. May pera na ako na, eto. Kaya sabi ko kay Helen, pero yung totoong may sakit, okay. Kay Helen, sabi ko, Len, pag namatay ako, nandali mo maleta. Sabi niya, bakit? Len, bakit? Sabi ko, marami magbibigay sa'yo. Ba't marami magbibigay sa akin? Hindi mo alam kung ano binigay ko. Hindi ko na kinuwento sa'yo. Kasi hindi mo maiintindihan. Pero hindi naman siya hindi siya magagalit. Kasi may mga binigyan ako na hindi maiintindihan ng pamilya. Kasi there is power in serving people. Yan ang turo ko kay Narwin. Win, yung pera mo, kung di mo gagamitin, palaminate mo na lang. Tapos lagay mo ng 2 kandila, tapos sambahin mo. Lagay ka, ang gaganda. Lapad, oh. May mga bago na ngayon. May bagong lapad nakita ko na eh. Andiyan ba kayo? Sabi mo sa kanya mo, serve others. Number 3, parang di ako matapos-tapos. Number 3, true service requires sacrifice. Service is not always easy. Tinan mo, balikan natin ulit yung text. Sabi rito, that for even the Son of Man did not come to be served, but to serve. Dumating daw ang anak ng tao, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. At upang ibigay ang kanyang buhay, grabe ang servant, hindi lang siya nagbibigay ng service. Ang pinakamalaki at pinakamataas na service na bibigay ng lingkod, yung kanyang buhay. Aba, buhay, mabigat yun na. Nagbigay ako ng 10,000, babalik sa akin. Tama ha, ang principle ni Lord. Nagbigay ka ng 10,000, magugulat ka, ang himala mo 30, 50,000. Nagbigay ka ng 100,000, magugulat ka, ang miracle mo bahay. Ganyan si Lord. Nagbigay ka lang sa isang tao, dahil nasira sa sakyan niya, ang palit sa iyo ni Lord, sasakyan, 10. Binigyan ako ni Lord bago sa sakyan niya. Hindi ko hiningi. Alam niyo naman yun, nagbigay kayo dyan. Tama po ba? Hindi ko hiningi yun. Sabi ko, hindi na, next year na lang tayo. Tiis pa mabuti. Marami pa tayong babayaran. Pag nagbigay ka kay Lord, ang balik sa iyo iba. Nagbigay ka ng pera, babalik sa iyo pera. Tama ba? Pero tatanong ko, nagbigay ka ng buhay, ano babalik sa iyo? Namatay ka. Babalik pa ba sa iyo? Hindi na. Binigay ko ang buhay ko, di ba? Once na binigay mo ang buhay mo, wala ka ng buhay. Pero sagot dito, sabi rito, but the Son of Man came, di ba? Sabi rito, the Son of Man came, not to be served, but to serve. And to give His life. Oh, to give His life. Babalik pa ba itong life? Hindi na. Tama ba? But yung highest na pwedeng ibigay daw ng anak ng tao, si Christ, ay ang kanyang buhay. Bilang kabayaran ng marami. Bayad, ransom is bayad. Sa marami. Wow. Ibig sabihin that service is not always easy. Like Jesus giving His life for many as a ransom. Hindi naman sapat siya ang magbayad, pero siya ang nagbayad. Kaya sabi ng ibang tao, sabi niya, alam mo, Bishop Manny, nakakatuwa ang Panginoon kasi alam mo, grabe no, libre ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay libreng tinanggap ng anak ng Diyos. Sabi ko, Brad, saan mo nakuha ang libre ang kaligtasan? Ako naligtas libre. Sabi ko, mali. Hindi libre kaligtasan. May nagbayad eh. Technically, hindi siya libre. Kasi someone paid for your sin. And so that is not libre. Someone loses his life for you to gain it. Technically, it is not libre. Kaya nga, when you say service, it is serving God. Ito, life as a ransom for many, it is sacrificially. Sacrifice. Ibig sabihin, for us serving God, better may mean, number 1, sacrificing comfort for obedience. Bishop Manny, how do I serve God, my daddy, better each day?
that anytime that you will render service to God, you see to it that your service to God is something that is, di ba, done sacrificially. Sabay-sabay nga, sacrificially. Ibig sabihin, nagsasacrifice kayo. Katulad nyo, galing kayo ng Yokohama, going here, wow. Sacrifice yun. Darating sa point ng tao na, ayoko na ng online, Bishop. Pupunta na ako dyan. Nung araw, nung panahon namin, during the 80s, wala ko talagang pera. Ang payat-payat ko po nung araw. Ang bewang ko po nasa 23. So sobrang wala nang papasukang butas dun sa tawag dito, belt. Ang ginawa ko na lang, pinagsalubong ko na lang to, tinali ko na lang sa sobrang payat. Kasi hindi kami kumakain. Nung panahon na yun, hindi kami kumakain, hindi 1 day, 2 days. Nung hindi pa ako Christian, hindi kami kumakain. Ang tatay ko, pabaya ang tatay kong tatay eh. Pabaya po siya. At nagpatawaran kami ron. At hindi ako nagalit sa kanya. Kaya lang, sabi ko, nagkikwento ko talaga, pabaya, hindi kami kumakain. Nung naging Kristiyano ako, hindi rin kami kumakain. So, nung hindi kami kumakain nung kami Kristiyano, sanay na ako kasi nung hindi pa ako Kristiyano, hindi kami kumakain. So, ang tanong nyo, hindi kami kumakain ng isang araw, lumilipas ba kami ng isang mili? Hindi po. Hindi ako kumakain 5 araw. Nung naging as napangasawa ko si Helen, hindi rin po ako kumakain para makakain lang yung pamilya ko. Sapagkat ang church namin nung araw, walang pera. So pag pumunta ako ng Dunkin Donut nung araw, hindi ako bumibili ng Dunkin Donut. Paborito ko doon yung ano eh. Ano paborito ko doon, ma? Oo, Bavarian cream. Kasi puro barbarian yung kasama ko eh. Barbarian kumain. So, pagdating ko ng Dunkin Donut, ako maamoy yan. Nung araw, mabango ang Dunkin Donut. Ang gagawin ko yan, aamoyin ko lang yung... Pagkaamoy ko, sabi, aalis ako ng gano'n. Dahan-dahan akong hihinga para hindi mawala yung bango. At nung panahon na yun, hindi ako nagkasakit. Ngayon, ang dami ko na kinakain donut. Nagka-diabetes na ako. So, hindi ako nagkasakit nung hindi ako kumakain. Eh, ngayon, kain. Sa church namin, hindi pa nauubos yung pagkain. Mamaya, saan tayo kakain? Hindi pa nga nauubos to eh. Dapat naghahanap ka ng isang bagay na hindi comfortable sa iyo eh. Because when you say sacrifice, is something that is uncomfortable to you. Look, di ba, we lost the real meaning of life. You know why? Because we always look for what? For what? Comfort! Oh, ayoko na itong kotse na ito, hindi malambot, hindi ganito, hindi siya power steering. Hindi na, bibili ulit ako, di ba? Damit, hindi malambot. Sapatos, hindi malambot. Di ba? Lagi tayo naghahanap ng mga bagay that is comfortable to us. And look what happened. What happened? We lost our dignity by always looking for something that brings us comfort. Serving God means the willingness to sacrifice. To sacrifice comfort for obedience. Sabay-sabay nga, sacrifice comfort. Lakasan nga natin, sacrifice comfort for obedience. O ilang mag-asawa nag-aaway. Tagal mo naman kasi hindi comfortable sa'yo. Hindi lang natin naloloss yung comfort, naloloss natin yung dignity. Ibig sabihin, true service requires sacrifice, setting aside pride for forgiveness. Bakit hindi ka makapagpapatawad? Kasi tinanggalan ka ng comfort. Nainis ako eh. Napaka-uncomfortable mo kasama eh. Diba? As a matter of fact, maraming tao na gusto mong magbago yung tao, hindi naman talaga gusto mo siya magbago eh. Para maging comfortable ka eh. It's very selfish. But not Christ. Napakahirap po mamatay sa krus. Yung mamatay ka lang sa tuberculosis, ang hirap na eh. Mamatay ka sa cancer, ang hirap. But Christ chose to die on that rugged cross. Vinolate niya yung comfort na deserve niya sa buhay niya.
Kaya minsan, sa ating paglilingkod, dapat naghahanap tayo, Lord, ano yung comfortable kong time na pwede kong ibigay sa iyo? Or pwede mo sabihin na, Lord, hindi mo na to wag mo na tong pasukin tong time na to kasi time ko na to eh. Ano ko na to? Leisure ko na ito, pleasure ko na ito eh. Ito na yung golf ko eh. Ito na yung ano ko eh. Ito na yung ping pong ko eh. Ito na yung laro ko, ito na yung ML ko eh. Ito na yung time ko sa barkada ko, sa fishing namin eh. Alam mo naman, magdadrive kami together. Kailan mo sinacrifice yung comfortable time mo kay Lord? Number 2, kailan mo sinacrifice dun sa mga panahon, kailan ka kumikita para lang isacrifice para sa pagsamba sa Diyos? Nalulungkot nga ako. Sabi niya Bishop, hi, kamusta ka na? Ba't wala ka? Tagal mo na. Ilang taon ka nang hindi nagsimba? 2 years na eh. Bakit? Kasi po, may trabaho po ako every Sunday. Teka muna, Sunday yun ah. Alam mo naman, Sunday. Hindi kasi po may trabaho ako. Okay. Buti nandito ka, upo. Buti andito ka ngayong Sunday. Opo, okay naman po. Teka muna, 2 years kang wala. Sa Sunday, sumayaman ka na. Hindi nga po eh. Sinacrifice mo yung Sunday, tas pala, hindi ka pa rin pala mayaman. Alam niyo mga kapatid, 43 years na akong Christian. Hindi ako nagmamayabang po. Ayoko nun. 43 years na po akong Christian. Wala pa po akong absent sa Sunday. Hello? Hello? Ano ibig sabihin nun? Sige, isipin niyo mabuti. Ano ibig sabihin nun? Exactly. Ibig sabihin, dahil ang target ko every Sunday, nandun ako sa church. Unang-una, kaya ako hindi pwede mag-absent. Ako ang pastor. Tama po ba? Hala ka na ba mag-pastor? Pastor ako, nagsiswimming ako. Tama ba? Pero ibig sabihin, sabi ng Lord, dahil ang gusto mo, Sunday, nandun ka, ayun, tama si Sister Raquel. Wala akong sakit. Ibig sabihin, hindi pa po ako ng ospital sa 43 years ko. Isipin mo yung reward. Alam mo si Eric Liddell ay tumakbo bilang 100-meter dash runner yan. So galing ng Scotland, 1924 Paris Olympic. Punta sila ng Paris. Panlaban siya ng Scotland eh. Ang problema, nung tumama yung Sunday, tumama yung 100-meter dash, tumama Sunday. Monday, takbo ulit, pero 400-meter dash na. So, ang ginawa ni Eric Liddell, hindi siya tumakbo kasi Sunday magsisimba siya eh. So, nagkagulo ngayon. Ang sagot ng Scotland, takbo na, Eric, tumakbo ka kasi misa ka naman, ang gawin mo, mag-absent ka lang muna kay Pastor Narwin, hindi naman masama. Tapos, after na noon, magsimba ka na. Pero ngayon lang Sunday ito, mag-absent ka, tumakbo ka para makuha natin yung gold, maiuwi natin sa parish. Tama ba? Maiuwi natin sa Scotland. Ang sabi ni Eric Liddell, Sir, hindi po talaga ako tumatakbo ng Sunday. Kasi Sunday po, tinuruan po ako ng Panginoon na bigyan siya ng honor. Kasi po, yun yung araw niya eh. Hindi ko po pwedeng anakawin yun. Hindi ko pwedeng agawin yun. Ganun ba? Sabi niya ganun. Nakagulo na. So, ang ginawa nila, yung Prince of Wales, dahil hindi siya makonvince, pinuntahan ng Prince of Wales. Ang Prince of Wales, lumipad, tumakbo. Para kausapin siya, Eric, prinsipe na ito Eric, kalimutan mo na yung simba ng linggo. Ang gawin mo anak, sabi niya, tumakbo ka para makuha natin yung 100-meter dash gold para pag-uwi mo, may meron tayong gold. Sabi niya, Sir, kahit sino pa po pumunta sa akin, hindi niyo po ako makukumbinsi. Hayaan niyo po ako magsimba. Tatakbo na lang ako Monday for 400-meter dash. Ang sagot ng prinsipe, Eric, wala ka namang record na naipanalo mo ang 400-meter dash. Ang record mo, 100. Hindi po, sir. Gulo. Sumabog sa tabloid. Fanatic siya. Ganito siya. Hindi niya pinansin. So, ang ginawa niya Sunday, instead of tumakbo, pumunta sa isang maliit na church. Kilala siya eh. Pinag-preach na siya. Ganda. Kinabukasan, tumakbo. 400-meter dash. Alam niya ano nangyari? Nakuha niya yung gold 400-meter dash. Pinahiya lahat ang nagpahiya sa kanya. Hindi niya nakuha yung 100, pero nakuha niya yung 400-meter dash. Pagkatapos po noon, naging instant celebrity siya. Hindi siya pumirma, 1924, na kontrata sa Adidas. Wala pang Adidas noon. Ginawa, pumunta ng China para mag-mission. Kinalimutan niyang celebrity siya,
tumakbo, pumunta ng China para mag-mission. Isang celebrity, instant celebrity, pumunta ng China. Pagdating doon na namatay. Noong 1981, gumawa ng pelikula ang isang low-budgeted producer na nag-produce. At ang kwento nito ay umiikot sa kwento ni Eric Liddell. Umikot ang kwento doon sa malaking turmoil, gulo na nangyari sa hindi pagtakbo ng Sunday. Ang kalaban nitong pelikula na to, Orca, lahat ng mga star-studded, Dark Horse. Hindi mananalo, Dark Horse eh. Alam mo? Magaling ang Panginoon. Nirewardan ulit ni Lord si Eric Liddell. Nanalo ng Best Picture ang pelikula ni Eric Liddell. Ang title is Chariots of Fire. Panoorin nyo sa YouTube. Humakot siya ng maraming award. At hindi isa, dalawa, tatlo. Yun ang bayad ni Lord sa mga taong nagsaserve sa Kanya. Kala mo pahiya ka kay Lord, nag-serve ka sa Kanya? Kala mo mahirap ka? O ano, Raquel, nag-serve ka kay Lord. Ngayon kami maganda na ang buhay, ikaw hindi pa rin. Maghintay kayo. Gaganda po ang buhay ng mga anak ng Diyos na naglilingkod sa ating Panginoon. Amen po ba? Romans 12:1, tinan nyo, offer ka muna. Romans 12:1, offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. What do you do with your body? Serve God through your body. And make that body as a living, buti abot ko, living sacrifice. Anong gagawin mo sa body mo? Make it holy. Make it pleasing to God. Kasi yun ang totoong pagsamba mo sa Diyos. Alam mo, ang service niyo kay Lord, pagbutihin po ninyo. Kung maglilingkod kayo kay Lord, todo nyo lahat. Ako, pinagtawanan ako, bir mo, ang ginibap ko yung karir ko bilang arkitekto, ginibap ko yan. Nakapasok na ako, at the age of 15, nakapasok na ako sa isang prestigious, napakagandang kumpanya, Class A. Biro mo, second year pa lang ako, nasa Class A company na ako. Ang project na namin, condotel na, as early as 80s pa lang. Sabi nga ng boss ko, man, diretso mo na yun, ako na bahala. Ako na bahala sa license mo. Naglingkod po ako kay Lord. Walang inhibition. Ang bihira. Nung una, ko, mali yata ang desisyon ko. Naghihirap kami ni Helen. Wala kaming makain. Ako, mali yata ang desisyon ko. After nun, sabi niya, huwag kang mag-iisip na madali. Dumiretso ka lang maglingkod kay Lord. True enough, totoo, tama. Tama ang desisyon. Lahat ng tao na maglilingkod kay Lord, ginawang number 1 kay Lord, si Lord, nag-serve sa Ama, nag-serve sa Anak, nag-serve sa Holy Spirit. Hindi mali ang desisyon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya kayo, kung maglilingkod kay Lord, huwag kayong manghinayang sa buhay, pera. Kami ni Helen, wala po kaming hinayang sa pera. Tatanungin ko kayo, nakabili ang church ng property, 2006 property, doon po. Makikita niyo po yung lupa pa lang po. Ang tanong ko sa kanila, nagbigay ba kayo? Opo. Tatanungin ko, ako ang pastor. Tingin niyo magkano binigay ko? Ako pastor. Tingin niyo magkano binigay ko? Wala ho akong sagot. Nung tinayo yung building, tanungin ko ulit kayo, tingin niyo magkano binigay ko? Sige. Hindi ako magbibigay 50,000. Hindi ako magbibigay 100,000. Tingin niyo magkano? Wala rin ako sagot. Wala nga ako sagot eh. Wala kang hinayang kay Lord. Huwag kayong manghinayang sa tithes nyo. Hindi nyo alam kung saan kayo dadalhin yan. Magugulat kayo kung paano babarahin yan lahat ng sakit. At kung ano ang property mabibili nyo, magugulat kayo kung saan kayo dadalhin ng paglilingkod nyo sa Diyos.
Kaya ako nalulungkot ako sa mga tao na talagang hindi ko sila magbibigay sa Diyos. Sabi ko, that is the reason. Wala kang ikapu, tama ka, ang buhay mo, puro inakupo. Tama ka, Brad, inakupo talaga lahat yan. At gagawa si Lord ng paraan, kukunin niya pa rin yung hikapu mo sa iba't ibang paraan. Kahit anong gawin niyo po, kanya po yun eh. Hindi akin yun eh. Ang gagawin pa rin po ni Lord, sisingilin ka pa rin niya sa paraang hindi mo na magugustuhan. Naglingkod ako kay Lord, binigay ko buhay ko, ginibap ko yung karir ko, ano binigay sa akin ng Panginoon? Purihin ng Panginoon Diyos. Saan ako dinala ni Lord? Dinala ako. Hindi lang ako binigyan ni Lord ng visa. Hindi lang ako binigyan ng multiple visa, Japan, binigyan ako multiple, binigyan din ako ni Lord ng multiple sa UK. Lately, binigyan ako ng US. Hindi lang po ako, pati anak ko lahat binigyan. Wala naman ako kaming pera. Sayang maglingkod kay Lord? Hindi sayang. Sayang sa iyo pag hindi ka naglingkod kay Lord. Are you still with me? Hindi lang sayang, ang saya pa. Ang saya. Amen po ba? Ako, ang sarap maglingkod kay Lord. Hallelujah. Hindi lang yun. Kita mo, lahat sila 60, naaagnas na ako pagwapo pa. Atin na wag nyo nang ikalat. Atin na lang yun. Kasi maraming hindi maniniwala. Okay. Number 4 and last. Okay pa ba kayo? Number 4. Number 4, serving God brings true greatness. Mark 10:43-44. Sagutin natin to. Dito na ako magtatapos. Malapit ako magtapos. Whoever wants to become great among you must be your servant. And whoever wants to be the first, must be the slave of all. Di natayo yung building ng church. Naku, enjoy ako. Aga ko sa church eh. Sunday service namin 9. Andun na ako 7. Guess anong ginagawa ko? Sige. Tingin niyo, sige. Anong ginagawa ko? Exactly. Naglilinis ako. Win, bilhin mo nga ako ng ano yung binibili natin dito? Yung roller, bilhin mo ko. Kasi panlinis ko ng yung carpet. Nililinisin ko na. Tuwan-tuwa ako. Kamo na tumaas yung building na, ano kayo? Ganda niyo piece niya. Ganda-ganda na ng church. Hindi. Pagdating ko, dala ko, basahan. May basahan ako na hindi napupudpud. Lahat ang daanan nun nasisip-sip. Lahat yun. Na-absorb. Pangalawa, yung roller sa Japan. Yun ang dala ko. Bako ko tala yung iPad ko na may Bible at may sermon. Ang dala ko, yung roller na yun. Kasi that is the emblem that I am the pastor. It's really nice to serve God. Be early in the church. Maglinis kayo. Lord, maglilinis ako. Okay, pupunta rito na, hindi nila ako binigyan ng pagkain, hindi nila ako pinansin. Forget it. Pagdating dito, sino kaya rito walang pamasahe? Sino rito umiiyak? Lord, lagi ako iniisip. May nakaipit akong pera. Sino rito walang pamasahe? Lord, bigyan mo ko. Sabi sa akin, Lord, yung walang pamasahe, abutan. Pagkaabot mo, magugulat ka. Lahat ng abutan ko, gumaganda buhay. Mag-abot, Lord, bigyan mo nga ako ng pera, nakapraso. Na kapag inabot ko to sa tao, gaganda ang buhay para matanggal yung sumpa. Use your money to serve people. Magugulat ka, greatness comes when you belittle yourself, treating yourself as what? As a servant? Hello? So greatness in the kingdom is not measured on how many people serve you, but by how many people we serve. The world may say, climb higher, get more recognition, pero si Christ hindi. Sabi niya, go lower, serve more people, give yourself away to others. This Sunday, Lord, anong gagawin ko to serve your people? Give them the best word. Sa mga song leaders natin, give them the best song lead. Sa mga giver natin, Lord, sana po maraming mabuhay dito sa ibibigay ko. Lord, sana po pag nakita ako ng pastor, kumatuwa siya dahil paglilingkuran ko rin siya. How can I serve my pastor better, greater, deeper, wider, and taller?
Napaka-unselfish word, but yet it brings life and honor, prestige, glory. Simple word, simple question, pero nagbibigay ng buhay. Nagkakakulay ang buhay natin when we start looking for people whom we will serve or asking people, paano kaya kita mapaglilingkuran na mas maganda, mas malalim, mas matino? Kaya if you want your life to count for eternity, dapat ngayon pa lang you ask yourself, gusto ko ba mag-serve kay Lord? Do I serve God better? Do I really love people and serve them deeper? Kasi greatness comes when you become a servant. Lalo na kung gusto mo maglingkod, ay maniwala ka. Iba yung refreshment, iba yung kulay na mabibigay nyo. Kaya sa church, ang pinakamasarap kasama, yung ang tiyaga magluto, magpapakain ako, pastor. Magpapakain ako. Sino may birthday, pakainin natin. Diba? Isipin mo ang church, puro Maria, nasa paanan ng Panginoon. Ang ganda nun. Pero ang sarap din may Marta, na madaling araw pala, nagluluto na. Meron akong pakbet. Meron akong Bicol Express na sa sobrang sarap eh. Hindi mo na makain sa sobrang anghang. Diba? Ano ba, magpapakain ka ba o hindi? Diba, ang sarap ng mga tao na, alam mo, naisip ko ito kagabi, nagluto ako para sa inyo. Sinobrahan ko para mauwi mo, para mamayang gabi hindi na kayo magluto. Sarap naman nun. Hello? Ang sarap naman yung mga mayayaman nating member na, Bishop, bumili ako ng malaking sasakyan para yung ibang walang sasakyan ako na maghahatid. Ang sarap naman nun. Tama ba? Ang sarap naman nun na, Bishop, bakit ngayon lately sobra yung pera namin? Ba't sumusobra yung pera namin? Bakit sobra kami ng 3 lapat? Bakit? Tingin mo ba sa iyo yun? Isang araw nag-preach ako, dito ako magko-close. Minsan nag-preach ako sa isang church. First time to. Binigyan ako 100,000. 2008, 100,000. Problema, hindi ko to kailangan, 100,000. Wala akong need. Wala kaming need. Tanong ko kay Lord, Lord, akin ba to sa'yo? Sa usa kay Lord, hindi sa'yo yan. Sa church yan. Paggawa mo yung CR. Paggawa ka ng CR na maganda ang tiles, maganda yung water closet. Bili mo ako ng water closet na may kamay na talagang nag-ahawak. Tapos pinupulbusan yung puwet nila. Meron no, nakabili ako. Gusto niyo bang i-try? Oh. Paano ko nalamang hindi akin yung pera? Wala kaming kailangan eh. Baka be sensitive, dami yung pera. Gamitin nyo sa iba. Hello? Andiyan ba kayo? May isa tayo na meet kong kapatiran. May kapatiran tayo, tama? Sino ba yung na-meet ko? Sa inyo? Sa inyo? Yung isa, yung engineer. Tama ba si Lay? No, si Lay, di ba? Oh, di ba? Si Lay. Sabi ko, sino ang pastor mo? Sabi niya, Pastor Galinto po. Hindi ko naman mention yung name. Sabi ko, kilala ko siya. Kilala ko siya. Yung ginawa naman ni Lay, tinawagan yung pastor niya. Tama ba? Tinawagan yung pastor niya. Ano sagot sa kanya? Andiyan ba si Lay? Sagot sa kanya, si Bishop Manny ay ang isa sa mentors ko. Pangalawa, hindi ko makakalimutan siya kasi inalis niya yung warts ko. Ang ministry ko kasi, pa nakakita ko ng pastor na may warts, hihilahin ko na yan. Papaalis na natin yan. Bakit? Tanungin niyo ako bakit. Kasi kahit sabihin ng asawa niya, ayaw niya ipaalis. Bishop ako. So, kukunin ko. So, wala siyang gastos. Hindi mura yun. Tama ba? Kasi gagawin kong chicharon ng isa nun eh. Nilalagay ko chicharon yun eh. Tatanungin kita, Sister Raquel, natanggal ko yung warts mo, makakalimutan mo ako? Hindi mo ako makakalimutan. Kasi yung binigay ko sa iyo, hindi mo na makakalimutan. Yun ang sinabi sa kanya. Actually, si Bishop Manny, pinatanggal yung warts ko. Pero hindi ko naman yun kinuwento na lang niya.
At wala na ako sinasabi na yun ang ministry ko. Ministry ko, maghanap talaga ng pastor na, kasi bakit? Maawa ko sa asawa niya. Yung asawa niya, maawa yun. Tama ba? At ang nakakatuwa, wala ni isang member niya magko-comment sa words niya. Kasi mahihiya kay pastor. Tama ba? Bishop ako. Hilahin ko siya ngayon. So tanong, nakapaglingkod ba ako sa kanya? Yes. Matagal na ba nangyari to? Ang tagal na, 10 taon na. Pero tanong, nakalimutan niya ako? Bakit? Maalala niya tuwing nasa salamin siya. Sana maglingkod kayo sa tao na isang bagay na hindi nila makakalimutan. Hindi mo na kailangang ikalat, pero hindi niya makakalimutan. Hindi ko kasalanan na ikalat niya. Kasalanan ko na ikalat ko. Kaya ako naman sinasabi, hindi naman yun siya kilala. Tama ba? Kapatid, serve Christ. Sana pagating kay Christ, wag na yung, magsaserve ako kay Christ? Kung sabihin sa inyo ni Lord na, mabuhay ka pa kaya bukas? Don't make service to Christ negotiable. Serving Christ must be non-negotiable. And if you will serve Christ through me, dumating si Bishop, kapatid, hindi nyo kami kailangan maglagay ng tarpaulin. Kasi kaya ako pumunta rito kami ni Helen para mag-serve sa inyo. At si pastor nyo, pinapasal ako ng pinapasal dito. Pinagalitan ko siya eh. Anong sagot ko sa iyo? Narwin, hindi pa siya lang punta. Kasi hindi ka para nandito. 2004, nandito na ako. Napasyalan ko na ang Japan. Gusto ko makita yung tao. Gusto ko makita si Brother Alan, yung bata. Gusto ko makita yung asawa nila. Gusto ko makita gano'n nakalaki yung mga... Andito po kami ni Helen para po paglingkuran kayo. Kapatid, ang church nyo, paglingkuran nyo. Kasi pagdating nyo sa langit, ang lahat ng reward nyo galing sa paglilingkod nyo sa kapwa nyo. This is my question, answer me. How do I serve you better? Give me the answer. Ask that also to God. Lord, how do I serve you better? Serve Christ. At kung bibigyan nyo ang service nyo kay Lord, itaya nyo na ang lahat, pati pamato. Ako, wala po ako mapapamana sa anak ko. Isa lang po ang tinuro sa kanila. Nak, pag namatay ako, mabubuhay ko, kayo magpakailan pa man, maayos ang buhay nyo. Saan? Through giving. Number 1 kayo magbigay sa church. Araw-araw kayo huwag kayo magtatize every Sunday. Kasi tatanggap pa kayo Monday. Pagka-receive nyo ng pera, bigay nyo na agad sa church. Kasi araw-araw kayo. Ako po araw-araw ako nagtatize. Kasi po araw-araw po ako tumatanggap. Kasi araw-araw po ako nangangailangan. Kasi araw-araw din may nangangailangan na ibang tao. Hindi po ako magyayabang sa inyo pag pumunta po ako sa church. Ang lagi ko pong hawak. Len, ano ang hawak ko lagi? Withdrawal po. Withdrawal slip. 3 bangko. PS Bank, BDO, BPI. Kasi may bibigyan po akong tao. Magkano amount? Di ko na po sasabihin. Kasi po, naniniwala ko, lahat ang dadaan sa akin, bibigay ko po sa ibang tao. At masaya po. At alam ko ang anak ko may future. At sa panahong nagmaghihirap sila, maalala ni Lord lahat ang ginawa ko sa kapwa ko. Igaganti ni Lord sa anak ko. At alam ko ang anak ko, hindi sila maghihirap. Kasi papalain sila ng Panginoon. Tatayo tayo lahat. Sabihin mo nga kay Lord, Lord, how do I serve you better? Now this time, you will roam around. You will be roaming around. Iikot kayo. Diyan din sa online. Yan din sa online. Dito, ayan. Tapos, ikot kayo lahat. At tanungin niyo yung kapwa niyo, how do I serve you better? Sige po, ikot. Kama, lahat, ikot. Sabi mo, thank you. Diba? How do I serve you better? 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 Ano, sweetheart mo? How do I serve you better? Sino ba ito? Oo. Kasi nakatakip mo. Ay, halika. Ngayon lang ba tayo nag-meet, anak? Matagal na.
Okay, very good. Okay, thank you. Taas ang kamay. Ilan dito maglilingkod kay Lord? Walang qualms, walang inhibition, walang reservation. Ilan dito maglilingkod sa mga anak niya? Taas ang kamay. Wag tayong maglingkod sa anak natin bilang puhunan, bilang resources. No. Maglingkod tayo sa anak natin dahil mahal natin sila. Ilan dito maglilingkod sa asawa niya na hindi niya tataguan ng pera, hindi niya susumbatan. Taas ang kamay. Mag-amen kayo, lakasan nyo, parinig nyo sa, amen, mga ganun, amen, mga ganun, mga ganun. Amen? Kasi bakit? Pag ginawa mo yun, magugulat kayo, ang sarap ng buhay. Pag hindi kayo nag-away mag-asawa sa pera, magugulat kayo ang gaan ng buhay. Amen? Humingi ang miss nyo, humingi nanay nyo, hanggat buhay, tulungan po ninyo. I'll tell you this, ang gaan ng buhay nyo. Taas ang kamay. Panginoon, lumalapit kami sa iyo as a family. Lumalapit kami bilang anak mo. Baguhin mo kami. Hindi kami perpekto. Hindi kami tapat. Hindi kami mapagbigay na amin. Pero tulungan mo kami. Baguhin mo aming puso. Na aming buhay ay dapat mai-render lang namin sa iyo. And the best way to serve you, Lord, is when we begin to serve other people. Lord, sana po maging mabait kami sa aming asawa, sa aming anak, sa aming magulang. Sana po maging mabait kami sa mga taong nangangailangan. Sana maging mabait kami sa church. Maging mabuti kami sa aming pastor, sa aming kamanggagawa. Lalo na may mga manggagawa kami nagbibigay, nagre-render ng service. Hindi namin bulihin, hindi namin ipitin, hindi namin pagalitan, kundi bigyan ng pasasalamat. At tulungan mo kami din, Lord God, na aming mga talento, hindi lang namin maibigay sa mundo, but we will be, Lord God, rendering our talent only to one God, making this church beautiful, a safe place to stay, that we will make a church, a conducive church, where everyone loves to serve, everyone loves to be treated well, and everyone loves to treat other good, best and better. And Lord, I pray, baguhin mo ang puso namin. Na mentras malayo ang church, pupunta kami. Na mentras mabigat ang requirement, mas lalo kami magbibigay, magsasacrifice. Lalo kami magmamahal sa panahon ng lalamig kami, umuulan at wala nang pag-ibig, is the more lalo kami nag-iinit sa pagmamahal. Na sana excited kami na makita ang isa't isa. Na kung may sobra kami at kami ay refresh financially, lalo kami magbigay ng refreshment sa iba. That we will be altruist, a person who never thinks of himself. We will be an altruist, a person who loves other people. That we will be like Christ. Christ is a altruist. He loved to serve his Father. And he loved to serve his disciples. May you bless us. Taas ang kamay. May God bless you. May you be the best servant, not only in this church, but be the best servant sa mga kaisya nyo, sa mga trabaho nyo. That you will be the apple of the eye of your employer because nakikita nila si Christ sa inyo. Na makikita sa buhay nyo ng napakagandang buhay. Larawan ng Panginoon ni Kristo. Mawit tayo sa Panginoon. Oh, napakabuti mo. Taas ang kamay. Aming Diyos Ama, sambahin mo ang Diyos. Nilikhay luluwag. Napakabuti mo, napakabuti mo, napakabuti mo, di ka nagbabago. Nagbabago. Oh, noon, ngayon, kailan pa man, noon, ngayon,
kailan, noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y sapat. Mga kapatid, I have a good news. Alam ko meron tayong breaking of the bread, Pastor. I-distribute na natin ang breaking of the bread para parnalia. After the breaking of the bread para parnalia, I have a good news. I will be anointing you with oil. But this anointing is the anointing for service. If you are deciding that you and your family, you and your housewife, your children will serve the Lord, then pupunta kayo sa harapan ko. Then I will be anointing you with oil. Kung may napili na kayong ministry where you can serve the Lord better, then I will be anointing you with oil. Sa lahat ng mga nasa online, ganun din, I will be anointing you with oil so that you may be used by God mightily, greatly, deeply, widely sa pangalan ng Panginoon. Amen? So let's have distribute natin. Meron na ba sila kaya? Pati sila? Dapat pala ma-instruction. Sige po. Noon, ngayon, noon, ngayon, kailan pa man, noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Taas ating mga tinapay, si Jesus, bago ipagkanulo ay dumampot ng kaprasong tinapay. Pagkatapos pinagpira-piraso niya ito, sige po, hatiin po natin. At sinabi, itong aking katawan na binibigay sa inyo, tuwing kakanin nyo ito, gawin nyo lagi bilang pag-alaala sa akin. Sa mga nasa online, kung meron kayong tinapay po dyan, kumuha kayo ng kaprasong tinapay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, marami po salamat because your body was beaten severely for us, that you paid our sins. Your body became a ransom for us. And you made a way for salvation to come into our life. And so we're so thankful for what you have did for us. We're so grateful for the great salvation that we are now experiencing. And we are geared toward our salvation to eternity with you in heaven. We love you. We thank you. We praise you in Jesus' name. Sige po, kain natin ang tinapay. At matapos magapunan, taas ating mga saro, dinampot ni Jesus ang saro, sinabi, sarong ito ay isang bago, ay ang dugo na pinagtitibay, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo, na tuwing inumin nyo ito, gawin nyo lagi bilang pag-alaala sa akin. Lord, we thank you for the blood shed in Calvary. You paid all our sins, past, present, and future sin. And today we are now enjoying the favor of what the blood brought to us. Eternity, life everlasting, peace and joy, happiness and celebration. Lord, salamat sa lahat ng ginawa mo sa amin. And today kami po'y buong puso nagpapasalamat sa ginawa mo. Maraming po salamat sa pangalan ni Jesus na pwede nating inumin ang saro. Tuwing kanin ng tinapay, inumin ang saro. Pinapahayag niyo ang aking pagkamatay, pagkalibing, at maging ang pagkabuhay na muli.
purihin natin ang ating Panginoon. Those